ulo. Isikip natin ang ating malanta. Manalangin tayo. O Diyos namin, tingnan po ninyo ang inyong mga anak na nagmamahal sa inyo. Inaalay po namin sa inyo ngayon ang aming mga gawain at pag-aaral. Tulungan niyo po kami maging masunurin sa aming guro, matapat sa aming mga magulang, at mabait sa aming mga kamag-aral. At nang sa gayon ay aming tanggapin ang iyong basbas para sa sarili, paaralan at bansa siya nawa. Magandang umaga po, Sir Jake. Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang umaga din, mga kaklase. Okay, magsupo. Salamat po, Guro. Mga bata, napapansin ba ninyo na tayo ay mayroong mga panauhin sa umagang ito? Opo! Hindi ba kayo nagtataka kung bakit andito sila sa ating silid-aralan sa araw na ito? Nagtataka po! Kung ganon, kung nagtataka kayo, malalaman ninyo ang mga kadahilanan pagkaraan lamang ng ilang sandali. Ngunit sa puntong ito, gusto ko ituon ninyo ang inyong pansin sa akin at huwag natin silang pansinin sa likod kung ano yung ginagawa nila. Okay? Maaari ba? Opo, sir! Okay. Mga bata, tuwing nagsisimula tayo ng klase, parati ko kayong pinaaalahanan sa ating mga dapat sundin o pamantayan pag tayo ay nagkakaroon ng klase. Maaari ba nating basahin ang isa sa pinakaunang pamantayan? Iroon ang buong pansin sa pinakikinggan. Pangalawa? Sikaping masundan ang mahalagang bagay o impormasyon sinasabi ng nagsasalita. Pangatlo? Itala ang mahalagang detalye ng paksang pinakikinggan. Pang-apat? Itaas ang kamay kung gustong sumagot sa mga katanungan o kung ikaw ay may itatanong. Pang-apat? Makinahog sa mga gawain upang may matutunan. Okay, ang panghuli? Kumilos ayon sa ikabubuti ng nakararami. Okay, magaling. Ang mga pamantayan na yan ay maaari ba nating maisagawa dito sa ating silid-aralan? Opo, sir! Okay, inaasahan ko mga bata na ang mga pamantayan ay lagi nating isa-isip upang mas maging maganda ang daloy ng ating klase sa araw na ito. Bilang pagbabalik tanaw sa ating napag-aralan kahapon. Napag-aralan natin kahapon ang pandiwa. At ang pandiwa ay may iba't ibang aspekto. Sino ang nakakaalala ng iba't ibang aspekto ng pandiwa? Malu? Ang tatlong aspekto ng pandiwa ay ang mga pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinarap. Okay, ang tatlong aspekto ng pandiwa ay ang pangnagdaan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. Maaari ba natin sabihin ng sabay-sabay ang tatlong aspekto ng pandiwa? Go! Ang tatlong aspekto ng pandiwa ay ang mga magdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Okay, magaling. Ngayon, may ipapakita ako ng mga larawan. Pagmasdan ng mabuti. Handa na? Opo! Kung handa na, sabihin, game na! Game na! Okay, unang larawan. Pagmasdan ng mabuti. Tukuyin ang kilos gamit ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Una, pangnagdaan. Kate? Nagbasa. Nagbasa, magaling. Palakpakan natin si Kate. Pangalawa, pangkasalukuyan. Priya? Nagbabasa, magaling. Palakpakan. Panghinaharap. Joel? Magbabasa, magaling. Palakpakan natin si Joel. Ikalawang larawan, pagmasdan ng mabuti. Handa na? Opo, sir!
Okay, pinapaalalahanan ko ang mga bata na itaas lamang ang kamay kung gustong sumagot. Pangnagdaan. Dan. Nagtakbo. Tama ba ang nagtakbo? Hindi po. Marahil tama ang nagtakbo. May ibang pwede ba kayong itawag sa kilos na yan? Justin. Naghabulan. Naghabulan. Tama. Palakpakan natin si Justin. Pangkasalukuyan. Kayla. Naghahabulan. Naghahabulan. Tama. Palakpakan natin si Kayla. Panghinaharap. Jinel. Maghabulan. Tama. Palakpakan natin si Jinel. Pangatlong larawan, pagmasdan ng mabuti. Una, pangnagdaan. Jake. Nag-usap. Tama. Palakpakan natin si Jake. Pangkasalukuyan. Eloise. Nag-uusap. Nag-uusap. Tama. Palakpakan natin si Eloise. Panghinaharap. Ivan. Mag-uusap. Mag-uusap. Tama. May isa pang larawan. Pagmasdan ng mabuti. Pangnagdaan. Okay, kailan? Nagsulat. Tama, mataka natin si kailan. Pangkasalukuyan. Rhea. Nagsusulat. Nagsusulat. Tama. Panghinaharap. Michelle. Magsusulat. Tama. Panghuling larawan, pagmasdan ng mabuti. Magpa ang gagawin pa. Pangnagdaan. Tapos na. Okay? Nag-isip. Nag-isip. Tama. Pangkasalukuyan. Nag-iisip. Nag-isip. Tama. Panghinaharap. Mag-isip. Okay. Napakagaling. Ngayon, alam na natin ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Sigurado akong magagaling na kayo. Ngayon, dadako tayo sa ating pinakabagong aralin. Ano yung nakikita ninyo? Kate, ano yung nakikita ang Kate? Ang aking nakikita ay isang television. Isang telebisyon. TV! Sino ang may mga TV sa bayo? Sino ang may mga telebisyon sa bahay? Kasang kamay. Okay, marami ang merong telebisyon sa bahay. Kapag nanonood kayo ng telebisyon o nanonood kayo ng TV, ano yung kadalasang nakikita niyo sa TV? Malu? Ang kadalasan nakikita ko sa TV ay ang balita tungkol sa ating lipunan. Okay, nakakakita tayo sa TV ng mga balita tungkol sa ating lipunan. Ano pa? Okay, Mga kaganapan. mga kaganapan sa ating lipunan. Ano pa? Mga aksidente. Mga aksidente. Ano pa? Mga sports. Mga sports. Marami pang iba. Marami tayong nakikita sa TV. Ang TV ay nakakatulong upang maisalaysay natin ang mga pangyayari sa paligid. At bilang pagbubuod sa ating aralin sa araw na ito, dapat na isasalaysay natin ang mga pangyayari sa ating paligid gamit ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. At kahapon, may mga ibinigay ako na gawain sa inyo upang isagawa natin ngayon sa araw na ito. Nakapag-practice ba yung mga grupo? Opo, sir! Okay. Ngayong araw na ito, magkakaroon tayo ng isang debate. Ano ba ang debate? Alam ba ninyo kung ano ang debate? Sino ang nakakaintindi o nakakaalam kung ano ibig sabihin ng debate? Taas lamang ang kamay. Okay. Ang debate, makinig ng mabuti, ay tagisan ng talino ng magkaibang pangkat ukol
sa kanilang pananaw o opinyon sa isang paksa. Sa pagdedebate class, pwede kang maging proposisyon o sang-ayon at pwede kang maging oposisyon o hindi sang-ayon. Okay, nakuha, pwede kang sumang-ayon sa isang paksa, pwede ka din hindi sumang-ayon sa isang paksa. At yan ay tagisan ng talino at galing sa pagpapahayag ng opinyon. At yan ang gagawin natin sa araw na ito. At upang mas maging makulay ang ating pagdedebate sa araw na ito, gagawin natin ito gamit ang differentiated activities. Kaya iba't ibang gawain ang ibigay ko sa bawat pangkat. Naiintindihan? Opo, sir! Okay. Ano ba ang ating paksa sa araw na ito? Pakibasa? Extrajudicial killing. Sang-ayon ka ba o hindi? O, extrajudicial killing. Sang-ayon ka ba o hindi? Bang! 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 Yan ang extrajudicial killing. Ano ba ang extrajudicial killing? Naiintindihan niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng extrajudicial killing? Taas naman ang kamay kung naiintindihan niyo. Cedric? Hukumang pagpatay. Hukumang pagpatay? Kayla? Papatay na walang kalaban-laban. Pagpatay ng walang kalaban-laban? Jason? Patay na walang awa. Pagpatay ng walang awa? Sino pa ang may ideya? Ay Malu? Papatay na walang alam-alam at dapat itukulong lang. Pagpatay sa walang alam na dapat ikukulong lamang. Okay, marahil? Marahil, tama yung mga sinasabi ninyo. Ang extrajudicial killing, ay pakinig na mabuti. Ang extrajudicial killing, ito ay paggawa ng anumang aksyon na labag sa judicial system o sa ligang batas. Ito ay paghatol ng buhay ng isang tao na hindi man lang dumaan sa paglilitis sa korte. Lahat ng klase ng pagpatay na hindi dumaan sa paglilitis o hindi dumaan sa kaso o judicial process ay extrajudicial killing kahit hindi pa taga-gobyerno ang gumawa nito. Okay, naiintindihan? Opo, sir! Tanong, mahalaga bang pag-usapan ang extrajudicial killing? Opo, sir! Okay, napakahalagang pag-usapan ang extrajudicial killing kahit sa ganitong edad nyo pa lamang. Dapat mulat kayo sa nangyayari sa ating paligid. Ang extrajudicial killing, mga bata, ay isang napakahalagang usapin, tinatalakay at pinagdedebatihan hindi lamang sa ating silid-aralan sa araw na ito. Bagkus ito ay pinag-uusapan, laman ng balita sa TV, sa radyo at maging sa pahayagan. Ito ay mainit na issue sa social networking sites sa internet. Pinag-uusapan ng bawat Pilipino, maging ng mga dayuhan sa iba't ibang bansa. Kaya napaka-importante na talakayin natin ang extrajudicial killing. At ito din, isa sa rason, maraming paksa akong pwedeng ibigay sa inyo, pero ang paksang ito ang napili ko. Isa sa rason, pinaka-rason, ito ay paghahanda sa ating mga mamamahayag sa paparating na Division Schools Press Conference. So inaasahan ko na yung mga mamamahayag natin ng mga bata dito sa ating silid-aralan, pagkatapos ng ating talakayan sa araw na ito, ay makakagawa kayo ng isang editorial tungkol sa extrajudicial killing at ipapasa ninyo yan sa akin kinabukasan. Okay? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Okay. Hindi lang ang ating hindi lang yung pangkat na binigyan ko ng gawain ang may tungkulin sa araw na ito. Gusto ko, habang yung iba nakaupo dyan sa mga upuan, isusulat ninyo lahat ng mga salitang kilos na ginamit ng bawat pangkat sa pagpapahayag ng kanilang opinyon at kaisipan. Tukuyin ninyo ang aspekto ng bawat salitang kanilang ginamit. Handa na ba? Handa na ba? Game na! Okay, game na. Ngayon, sa puntong ito,
Tatawagin ko ang ating tagapamagitan, o ating moderator. Salubungin natin ng masigapong palakpakan si Eloise Jean Tano. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo upang tunghayan ng isang debate. Ngunit, una sa lahat, ay kumbatiin muli na isang magandang umaga at ipakilala sa inyo ang ating mga panauhin at mga hurado sa umaga ito. Pinakauna sa lahat ng ating mga mahal na punong guro, wala iba kundi si Gina Teresita Y. Honest Edith. Ma'am, binabati ko din po ang ating mahal na guro at facilitator sa Filipino, walang iba kundi si Ginoong Jake D. Banae. Sir, sa ating timekeeper, Gina Virginia S. Laguna, at ang ating tabulator, walang iba kundi si Gina Rochelle B. Canillada. Isang napakagandang umaga po sa inyo. At sa dakong ito, nais kong ipakilala sa inyo ang ating mga nagpipitagang hurado sa ating debate. Unahin ko ang ating grade 5 advisor at mathematics school coordinator, wala iba kundi si Ginang Aida Esther Pastor Mater, Master Teacher 1. Ma'am, pangalawa ay ang ating grade 2 advisor, Teacher 3, Gina Rafaela S. Chato. Ma'am, nais ko rin ipakilala sa inyo ang ating Chairman of the Board of Judges. Wala iba kundi ang ating Science School Coordinator sa katauhan ni Ginang Lucy and Olet Pabo, Master Teacher 1. Ma'am, sa pagpapahayag ng ating opinyon at kaisipan sa pagdidebate ay pwedeng maging oposisyon o hindi sang-ayon at proposisyon o sang-ayon. At sa araw na ito, tayo ay mag-apat ng panig na maglalaban. Kapag tinawag ng iyong panig, kung maaari ay gumawa ng yells at salubungin natin sila ng isang masigabong palakpakan. Ang unang panig na magpapahayag ng kanilang opinyon sa pamamagitan ng isang awitin ay tatawagin natin panigong awit. Gumawa ng inyo. Here we are the panig mga awit, saying hi, hello to the people out there. Clapping their hands and stomping their feet. Say do-a-dee-a-dee-dee-dang dee-dee-do. Say do-a-dee-a-dee-dee-dang dee-dee-do. Di madalas sa sabi-sabi, di madalas sa say-say, di madalas sa ocho-ocho, di madalas sa di madalas sa di madalas sa Ang ikaw lang ang pangkat na magpapahayag ng kanilang kaisipan sa pamamagitan ng chamber theater ay tatawagin natin bilang pangkat teatro. Nasaan ang pangkatyatro? Nandito kami, hindi kami magpapatalo. Bunga pangkatyatro, bunga bumbahe, bunga pangkatyatro, bunga bumbahe. At ang pangatlong pangkat na magpapahayag ng kanilang kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng isang dula-dulaan ay tatawagin natin pangkat artistahin. We are Spider-Man, we are the best, and we never lose our capability. Sha-la-la, fight to do our best. Sha-la-la, fight to do our best. Ang pang-apat na pangkat naman na magpapahayag ng kanilang opinyon sa pamamagitan ng sayaw at awit ay tatawagin natin pangkat sayawi. Hello, blow. H-E-L-L-O, that's the way we say hello. Ice cream, lollipop, pampasiyaw, it's on the top. Diba, blow. Diba, 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 nang sabot ka na mag-iusa. Apa ni atras mo, kay di mo gusto. Nausa mo, baby, nausa mo. Manong inyong man, may ginatalikdan. Pagkakait, ang kapait, aning sikat. Nais ko pong tatawagin ang ating facilitator, Ginoong Jake. Okay. Mga bata, ito yung pamantayan natin na ating susundin sa pagsasagawa ng inyong gawain. Una, paksa o kaisipan. Makakakuha kayo ng isang puntos kapag walang mainam na kaisipang ipinapahayag tungkol sa paksa. 2 puntos naman ang makukuha ninyo kapag may naipapahayag na 2 hanggang 3 kaisipan ang nabanggit tungkol sa paksa. 3 puntos habang lubhang malinaw at maayos ang kaisipang naipapahayag. May 4 o higit pang kaisipan ang nabanggit tungkol
sa ating paksa sa umagang ito. Pangangatwiran. Dadako tayo sa pangangatwiran. Isang puntos lang ang makukuha ninyo mga bata. Makinig ng mabuti. Kapag walang sapat na katibayan ng pangangatwiran. 2 puntos. Kapag walang gaanong iniharap na pangangatwiran. 3 puntos kapag may sapat na katibayang iniharap sa pangangatwiran. Dadako tayo sa pagpapahayag o pagsasalita. 1 puntos lamang ang makukuha ninyo kapag mahina at hindi maunawaan ang sinasabi. Kaya dapat sabihin ng klaro. 2 puntos kapag mahina ang pagkakapahayag ngunit may pang-akit sa nakikinig ang boses o pagsasalita. 3 puntos naman kapag maayos na maayos ang pagkakapahayag na may pang-akit sa nakikinig ang boses o ang pagsasalita. Dadako tayo sa pagtuligsa. Pagtuligsa. 1 puntos lamang ang makukuha ninyo mga bata kapag walang naipahayag tungkol sa sinasabi ng kabilang panig. 2 puntos naman kapag may 1 o 2 malinaw na pahayag tungkol sa ipinapahayag na kanilang panig. 3 puntos kapag may 3 o sapat at malinaw na pagpapahayag tungkol sa pinapahayag ng kabilang panig. Tiwala sa sarili. Isa sa pinaka-importante, tiwala sa sarili. Tiwala sa sarili. 1 puntos lamang kapag hindi maayos ang pagsasalita dahil sa kaba, kaya't nabubulol. 2 puntos naman kapag may mahinang pagpapahayag dahil na ipapabatid ng konti ang layunin ng panig. At 3 puntos kapag lubusang naipapahayag ng malinaw at naipapabatid ang katanggap-tanggap na layunin ng panig. Kaya handa na ba kayo? Game na! Naiintindihan ba ninyo ang ating pamantayan? Oo, sir! Kung ganon, ibabalik ko ang ating miktinig sa ating taga-pamagitan. Eloise? Maraming salamat, Guro. At sa punto ito, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, welcome to Tabak Central Elementary School, Grade 6 Lunar Bank Challenge. Nag-isa ng galing, mapanghamong opinyon at pananaw. Magsisimula na po ang ating debate tungkol sa extrajudicial killing para sa mga users, pushers at iba pang masasamang loob sa lipunan. Sang-ayon ka ba o hindi? Ang unang magpapahayag ng kanilang opinyon tungkol sa pinakamainit na issue sa ating lipunan ngayon. Walang iba kundi ang mang-aawit. Salubungin po natin sila ng masigabong palakpakan. Ang pag-aawit Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga panauhin at lalong-lalo na sa aming mga kamag-aral. Ito po ang gawa ng panig ng mga awit. Pangulo Rodrigo R. Duterte,
Nasaksihan po natin ang awit hinahanda ng pangkat ng awit. Ngayon naman ay tatawa po tayo ng isang commentator upang magbigay ng kanyang opinyon tungkol sa nais pahiwati ng ikalawang pangkat, ang pangkat ng awit. Nais kong tawagin si Kate Maria Algaray upang magbahagi ng kanyang opinyon. Kate? Napakahalagang isyu po ang ating masusing pinag-uusapan sa araw na ito. Bilang isang mag-aaral na nagsusumikap at bilang isang anak na may pangarap, ako po ay sumasang-ayon sa nais iparating ng pangkat mga awit. Ang isyu po ng extrajudicial killing ay parang isang bombang sumabog pagpasok ng bagong administrasyon. Sino po ba ang kalaban sa lipunan? Yaon bang gustong ipagtanggol kami mga kabataan mula sa bawal na gamot? Yaon bang may gustong protektahan kayong mga kababaihan sa mapagsamantalang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng bawal na gamot? Ayon sa balita, lolo at lola walang awang pinaslang matapos pagnakawan. Buntis matapos nilimas ang pera, sinaksak, patay ng holdapper. Bomba sumabog sa labas ng simbahan sa Cotabato. 20 ang sugatan, 6 ang patay kabilang isang batang babae na nagtitinda lamang ng kandila sa labas ng simbahan. Isa pa ang bomba ang sumabog sa loob ng papasilong booth. 10 ang sugatan, 14 na mga mag-aaral na papasok lang sa eskwela ang patay. Ama, niloko ng isang recruitment agency, walang hanap buhay, pamilya na gutom. Leila de Lima, perang ginamit sa kampanya ay mula sa kaban ng bayan. Ang krimen sa lipunan ay wala namang paglagyan dala ng mga taong walang ibang ginawa kundi ang sirain ang magandang buhay nating mga Pilipino. Mangwasak ng pamilya at manira ng may pangarap sa buhay. Mag-alok ng panandali ang saya at mag-iwan ng sugat sa puso na kailanman ay di magbibigyo. Saan tayong mga kabataan patutungo? Isyu na Maguindanao Massacre na higit 50 buhay ang tinitig. Husgado ng bayaran, kaso ginaon sa limot. Snatcher na uli, nagpiyansa lumaya, nakapatay ng nanay sa palengke. Dating Pangulo ng daya sa eleksyon, milyong Pilipino ang niloko, malaya na. Sino ang kalaban ng lipunan? Yaon ba gusto ako, ikaw o tayo ay payapang nakakauwi sa ating bahay? Yaon ba gusto tayo ipagtanggol mula sa mga mapagsamantala? Huwag po natin kalimutan na inutos ng Panginoon kay Noe na gumawa ng barko upang puksain ang kasamaan. Ako po isang ayon sa extrajudicial killing, tulad ng nais pabatid ng pagkat ng awit. Iyan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Kate, sa isang makabuluhang komentaryo. Ang pangalawang pangkat na magpapahayag ng kanyang opinyon tungkol sa pinakamainit na isyu sa ating lipunan ngayon. Wala ba kundi ang pangkat teatro? Pangkat teatro, pasok. Sa aming tagapagsalita, sa lahat ng mga panahon, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang palabas ng pangkat teatro. Makita. Hindi ako sang-ayon sa extrajudicial killing. Sa pagkapopulasyon, nababawasan. Push! Nasaan ang anak ko? Ang anak ko, nasaan na? Dapat sa layo, pwede kayo makuha tanan. Anak, gumising ka! At ang nasawi sa kaganapan, nalulungkot at nalulumbay bawat oras, bawat araw. Alam ba ninyo? Dapat nila itong itigil. Kasi may mga batang naumulila sa kanilang mga magulang. Nanay, tatay, gusto ko tinapay, ate, kuya, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay susunod ko. Ang masamali ay kukulit. Speaking of nanay and tatay, nasan kaya yung mga magulang ko? Nay! Tay! Nasaan kayo? Ang mga taong ito ay pinapatay ng walang awa. Gusto! Huwag kayo kita na sama-sama! Wag mo! Wag mo! Ayun sila! Bang! Minsan ay kahit hindi sila nalaban, sila ay pinapatay pa rin na dapat ikukulong lamang. Anak, dyan lang muna kayo. May bibili lang muna ako sa labas. Oo, inay. Ang ibang ay natutulog pa lamang ay pinapasok.
pinapatay na walang kaalam-alam. Anak ko, anong nangyari sa inyo, mga anak ko? Anak ko, anong nangyari sa inyo? Anak! Tama nga ba? Extrajudicial killings, itigil na! Magandang sa Pedro, inihilig ko ang lahat na mabigyan ng isang masigapong palapakan para sa kanila. At ngayon, pakinggan natin ang isang komentaryo mula sa ating mga commentator na isputawagin si Kayla Fatima Olasiman para sa kanyang opinion. Kayla? Magandang umaga mga kamag-aral at sumagiliw nating mga panauhin sa araw na ito. Habang pinapanood ko ang palabas ng pangkateatro, ay sumagi po sa aking isipan ang mga sumusunod na mga bagay. Ang pagtanggap sa extrajudicial killings, mga pagbitay na walang pahintulot ng batas. Bilang letimong gamot sa kalupitan at krimen ay pinsala sa ating mga pamilya at lipunan. Ito ay paanyayang dinlangin at yurakan ang ating mga sarili na sundin ang huwad at baluktot na pangangatwiran at nagbubulag-bulagang pagpipili. Na ang may pagkakasala lamang ang mamamatay. Na hindi natin kailangan ang hukuman upang malaman kung sino nga ba ang tunay na nagkasala. Sa paniniwalang kaunting tiis lang naman ito, habang dahan-dahang inuubos ang mga sakit, sa lipunan ay lilipas din ang bangungot at kirot sa budhi. At babangon tayo sa bagong umaga, sa isang makitab at mabangong pagkakataong magbagong buhay. Sa totoo lang, walang wakas ito kung hindi natin nililingin na wakasan. Hindi natin sukdulang pagpasyahan kung ang lahat ng mga napaslang o mapapaslang ay tunay na nagkasala. Bumabatak ba talaga siya? O baka naman scholar lamang na napagkamalan? Tulak ba ang naabutan sa bahay kung saan nagkabarilan? O isang working student lamang na minalas sa napakiusapang kaibigang mga kasilungan? Ni hindi nga natin alam kung ang mga berdugo ay walang kasalanan. Kaya taliwas sa ipinapabatid ng naunang pangkat, ako ay tutol. Sila ba ang dapat mong pasalamatan? Sila ba ay tunay na tagapagligtas? O ang mga pinuno ng kasamaan na gustong ubusin ang kalaban dati ay kaputsaba upang pagtakpan ang sarili? Magkalinawan lang. Sang-ayon at sumusuporta kami sa kampanya ng Pangulong Duterte laban sa krimen at mismo sa kanyang war on drugs. Ang hindi natin tanggap ay ang pagtanggol at pagtulak sa extrajudicial killing. Ang pagbasura sa mga pangako ng saligang batas na ang bawat mamamayan ay magkaaasas sa mga tanungan at pantay-pantay na pangangalaga sa batas. Isang malaking kasinungalingan na ang mga nagtataguyod ng karapatang pantao ay kampon ng mga gustong bumida sa ating republika. Kailan po naging kampon ng kasamaan ang human rights? Kaya bang pagtagpuin ang layunin ng kampanyang kontra krimen at mga sigaw na itaguyod ang batas at karapatang pantao? Bakit naman hindi? Magaling magsalita, alam ko at alam ng pangkateatro. Ito ang matibay at walang lusot na katotohanan. Ang murder ay murder, at ang murder ay kasalanan sa mata ng matitinong tao at sa Diyos. Mawalang galang ko sa ating kasamang na unang nagbigay ng komentaryo at pati na rin sa pangkat mga awit. Huwag ko natin gamitin ang kwento ni Noe upang maninlang. Huwag ko nating linlanin ang ating kapwa upang sang-ayunan ang baluktot na pangangatwiran. Ako po ay hindi sang-ayon sa extrajudicial killings at vigilantism. Walang kahit isa sa atin ang malalayo sa kapahamakan dala nito. Tayong lahat ay pwedeng mapagkamalan. Maawa po kayo sa akin. Sa kabila ng aking kakulitan at kapilihan, dito sa paralan, ako po ay may pangarap sa buhay. Mahal ko po ang aking mga magulang. Kahit ganito lamang ako, hindi ba pinagkakatiwalaan naman ako ng ating guro sa mga gawain? Opo, takot ako, at kayo po dapat ding matakot. Ang extrajudicial killings ay dapat itigil na. Iyan naman po at maraming salamat. Salamat, Kayla. Hindi mapapadain ang pangatlong pangkat sa kanilang dila-dilaan. Salubungin po natin na plakpakan ang pangkat at isahin para sa pagbabahagi ng kanilang salubin at damdamin tungkol sa ito. Pangkat at isahin, pasok. Magandang umaga po sa ating lahat.
Ito po ang dula-dulaan ng pangkat artistahin. Sa isang tahimik na bayan ng Malpet, Barangay Sagba, ay may isang pamilyang naninirahan. Sila ang pamilyang may pananalig sa Diyos, pagmamahalan, at pagtutulungan sa kabila ng hirap ng buhay, dala ang pag-asang makaahon sa kahirapan dahil sa sipag at tiyaga. Isang araw, nakauwi na mula sa maghapong pagtratrabaho sa bukid si Mang Pedro. Pagod talaga magtrabaho sa bukid kung araw, makapasok na nga. Mga anak, buksan yung pinto. Nandito na pala kay tatay. Mano po itay? Ano po itay? Mahal, nandiyan ka na pala. Magbihis ka muna at ipagluluto kita ng paborito ng ulam. Salamat, mahal. Anak, kamusta na pala pag-aaral mo? Okay lang po itay. Kanina po, mataas po ang marka ko sa Pilipino. Aba, napakagaling mo naman. Ikaw naman, Lisa. Nagpa-practice po ako sa sayaw po namin bukas. Sana po makatalo po kayo ni nanay at ate. Aba, dadalaw kami ng ina mo. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat po itay. Habang masayang kumakain ang kanyang pamilya, ay biglang may pumasok na armadong lalaki. Walang awa na pinatay ng armadong lalaki na isa palang user ang buong pamilya na ang pakay lamang ay magnakaw. Hinalubog ng user ang buong bahay upang hanapin ang kanilang pakay. Kit, wala kang pera-pera kami na na. Tara, alis na tayo. Magkakasayang pa ako ng bala dito. Pagkaraan ng ilang araw, Ay, Pigan. Salamat, tagi-tagi-tag. Ano ba ito dyan? Oo, tingnan mo. Tingnan natin. at may dikilang taong dumating at pinagbabaril ang dalawa. Rito, walang kikilos! Bang! Wala pang isang minuto ay nakalayo na ang killer. At dito na po nagtatapos ang aming maikling dila-dilaan. Maraming salamat mga artistahin, isa nakaangan sa pusong dila-dilaan. Alam kong handa-handa na ang pangkat ng mga nagbibigay dokumentaryo sa pagbibigay gabay at ilaw sa isinagawang dila-dilaan ng pangkat artistahin. Nais mo tawagin si Marilyn Rigisaho upang magbahagi ng kanyang nararamdaman at opinyon tungkol sa palabas. Sa ating lahat, isang napakagandang umaga. Isang madugong maikling palabas po ang ating nasaksihan sa umagang ito. Saan po kayo naawa? Sa pusher na nagtutulak at user na nagnakaw at nakapatay dahil sa pagkakalulong sa droga? O sa isang pamilyang nagsusumikap at nagmamahalan dahil ang pag-asang buminawa ang buhay na biglang ninakaw ng hindi katanggap-tanggap na pangyayari? Isipin po nating mabuti. Ako po ay naniniwala na ang masamang budhi ay malayang nakakapasok sa simbahan. Ngunit, kailanman ang tunay na anak ng Diyos ay hindi mapupunta sa bahay ng kasamaan. Isang tanong, ano po ang ginagawa ng matinong tao at scholar ng bayan sa lugar ng mga pusher at adik? Nakakatawa, di ba? Ako po ay isang babae, mahina kaya dapat ipagtanggol. Naglalakad lamang po ako patungo dito sa paaralan at pauwi dahil sa kahirapan. Nasa bawal na gamot, hindi po malayong mangyari sa akin ang mga napapabalitang rape sa TV at radyo. Minsan, hindi po ako nakakapasok sa paaralan dahil sa mga gawain sa bahay. Katuwang po ako ng aking magulang sa pag-aalaga ng aking mga nakakabatang kapatid at mga gawain sa bahay. Paano lang po pag ako ay naging biktima ng mga mapagsamantala? Paano ng aking mga pamilya? Talos po sa ipinapahiwatig ng pangkatyatro. Ako po ay sang-ayon. Dapat pong puksain ang kasamaan upang ang kapayapaan at katahimikan ay tunay nating matamasa. Walang galang na rin po sa nagbigay ng komentaryo sa pangkatyatro. Ngunit, hindi lamang po sa istorya ni Noe pinuksa ng Diyos ang kasamaan. Pinaulanan po ng Diyos ng apoy ang suguma-gumara dahil dito. Hintayin pa ba natin ito? Hindi ko po ginagamit ang pangalan ng poong may kapal upang malinlang. Ang sinasabi ko po ay nakasulat sa Biblia. Ako ay nagbibigay ng paalala lamang.
Bawat administrasyon ay may kanyang plataforma, ngunit sino ba sa kanila ang may kakayahan na protektahan kaming mga kababaihan mula sa mga mapagsamantala? Mahigit 30,000 na ang nahuli at sumuko. Hindi ba nakakabilib para sa ilang buwan pa lamang na pag-upo sa posisyon? Balita, pulis, pinagtulungang pasangin ng mga puga sa preso. Tama ba? Mga nahuling sundalo sa Palawan, sinubutan ng ulo. Maganda Araw-araw ba? na dahil makita sa video sila Kalimutan ng balitang pagbibinta ng bawal na gamot. Mga balitang krimen dahil sa kapangyarihan ng pagkakalulong sa droga. Ilan pa ang buhay at pamilya ang mawawasa? Ilan pang inosenteng biktima ang buhay ang masisira? Hindi ba ang mga ito ay dapat din pagtingnan ng pansin ng human rights? Nasaan sila? Bakit hindi na natin sila naririnig pagdating sa mga ganitong usapin? Huwag tayong maging luwag sa pagbabago. Disiplina ang ating kailangan upang umangat sa buhay. Kailangan natin ng kamay na bakal na hindi takot pumatay at mamatay para protektahan tayo sa mga mapagsamantala. Bakit padadalhin sa preso kung sa loob ng kulungan ay malayang nakapagluluto ng shabu at iba pang bawal na gamot? Kung nakalalaya lang naman dahil walang ngipin ang ating batas, bakit pa kailangang litisin? Aksyon ang kailangan. Hindi ang prosesong nagpapatagal at nagiging dahilan pa. Bakit hindi matamo ang hustisya? Ako ay sang-ayon sa extrajudicial killing. Gaya na lamang ng pangkat artistahan. Puksain at sumilin ang kasamaan. Hanggang dito lang po at maraming salamat. Maraming salamat na rin sa makabuhang komentaryo. Alam ko na nahihirapan na ang ating mamulado sa mga punto nito. Pasensya na po at hindi pa po natapos ang iyong paghihirap. Upang mas maging mainit ang palitan ng opinyon tungkol sa isyu, narito na po ang pang-apat na pangkat na ibabahagi ang kakaisipan at ang daming sa paraang sayaw at awit. Salubungin po natin isang masigabong palapakan ang pang-apat na pangkat na tatawagin natin pangkat sayawit. Makasayawit, pangkat. Sa ating magandang tagapagsalita at sa ating mga jurado at sa mga panauhin, magandang araw sa inyo. Sa ating magandang tagapagsalita at sa ating mga jurado at sa mga panauhin, magandang araw sa inyo. Sang-ayon ba kayo dito sa extrajudicial killing? Ito'y nakakamamatay, kaya kami ay hindi sang-ayon. Bakit kayo dito sang-ayon? Bakit kayo dito sang-ayon? Pamilya niyo ay madadamay sa programang ito ng ating Pangulo. Extrajudicial killing, sementeryo lang ang inyong aabutin, kulungan lang din naman ang inyong gusto. O bakit kayo sang-ayon dito? Oh, hindi nyo ba ito alam na ang extrajudicial killing ay nakapatay na facts dahil sila ay inosente? Bakit kayo dito sang-ayon? Bakit kayo dito sang-ayon? Pamilya nyo ay madadamay sa programang ito na ating Pangulo. Extrajudicial killing, sementeryo lang ang inyong aabutin, kulungan lang din naman ang inyong gusto. O bakit kayo sang-ayon dito? Oh, Maraming salamat sa kasayawit. Kalpatuloy po ang iyak sa kanyang sayaw at awit. Ngayon naman, pakinggan natin kung ano ang masasabi ni Jenny Malumaratas mula sa pangkat ng mga commentator upang bigyang ilaw ang palabas ng pangkat sayawit.
po ang mga bagay na aking naririnig at nakikita sa araw na ito. Buksan po natin ang ating puso't isipan at hayaan ninyo akong bigyan ng linaw ang ipinamala sa atin na sayaw at awit mula sa pangkat ng tugsayawi. Ang pagbabawal ng paggamit ng bawal na gamot at mariin kong sinusuportahan. Subalit, sa kampanya kontra krimen, ang bilang ng mga nagpapaslang, lalo na ang biglaang pagdami ng mga nanlaban. Kahit nakaposas na, ay may dalawang magkasalungat na bunga. Sa unang banda, nagsisitago at takbuhan na ang mga pusher. Ngunit sa kabila, naalala lamang ng mga mamamayan kung bakit nga ba hindi nila mapagkatiwalaan ang mga pulis. Nanlaban, imposible. Kung nakaposas ka na sa likod, mangangahas ka pa ngang mang-agaw ng baril. Liban na lang siguro kung nakasaksak na ang kutsilyo sa tagiliran mo. Kung hindi titigil ang mga kaibagan na ganito, kahit pa tumahimik sa lansangan, hindi ito maituturing tunay na kapayapaan at pagunlad o tagumpay sa kampanya kontra krimen. Malinaw sa mga nakaraang linggo na alam pala ng mga autoridad kung sino ang mga salarin. Hindi sila kapos sa sipag at kaalaman. Ang pinagkait sa kanila ay sistemang mapagkakatiwalaan para maayos at mabilis. Halimbawa, ang pagkuha ng arrest warrant. Tiyado sila sa mga kriminal, kundi sa bulok na sistemang uugod-ugod. Kaya naman, gigil na gigil ang mga alagad ng batas na magpitiw ang Pangulo ng salitang kill. Pero naiintindihan man natin sila ay hindi natin dapat tanggapin ang kawalan ng disiplina. Ang pagsasantabi ng tinatawag na rule of law o pagpapairal sa kung ano man ang nakasaad sa batas. Ang hamon ay palakasin ang lahat ng mabuti at nararapat sa kapulisan, hindi na konsintihin ang extrajudicial killing. Mahaba ang digmaan laban sa droga at marahil pa nga ay walang katapusan. Kung kaya sa lahat ng pagkakataon, dapat silang paalalahanan. Sa mga sang-ayon na pangkat, malalim at komplikado ang problema. Hindi ninyo kakayanin at hindi nyo dapat tangkahin matapos ito na kayo-kayo lang. At lalong hindi ito matatapos sa 6 na buwan. Hayaan ninyo tayong lahat ang magtutulong-tulong kung kahit gaano katagal pa ito abutin. At iyan ang problema sa extrajudicial killing. Wari nito ay simple lang ang problema, bala lang ang katapat. Ang mababaw na pag-intindi ay ang umaakit sa ating magpaligaw sa landas. Di mabibilang ang dami ng mga Pilipinong handang tumulong sa digmaan sa droga kung gaano ito pag-unawa. Pero walang puwang, walang plataforma, walang programa para sa mga mamamayan, maging mga pangkaraniwang manggagawa o doktor, nurse, abogado, social workers, media, mga magulang, mga relihiyoso, guro o kahit mga kabataan na makilahok sa kampanyang sana nga ang punot dulo ay buhay, sapagkat nga walang ibang inahaing solusyon ang pamalaan kundi kamatayan. Kaya bakit natin tatangkilikin? Pasintabi sa mga naunang magbigay komentaryo, batid kong magaling ang mga sang-ayon na pangkat, kaya kayo ay nahumaling. Sa pagkakataong ito, nais kong na kayo gisingin sa pagkakatulong. Sa ating mga panawin at mga hurado, lalong-lalo na sa ating mga kamag-aral. Huwag po natin sang-ayunan ang extrajudicial killing. Ang pinakadelikadong panlilinlang tungkol sa extrajudicial killing ay ang kaisipang wala itong pinsala sa ating mga walang bisyo. Sa aming mga kabataan, tunay na nagsusumikap. At sa lahat ng ating ipinaglalaban bilang bayan, ang pagtatanggap ng extrajudicial killings o kahit man lang ang pananahimik sa gitna nito ay umaagnas sa mga prinsipyo at diwa na tibay gusto natin ipamana sa mga susunod sa atin. Hinanais kong magsalita ng mas mahaba para kayo ay himukin, ngunit ako ay may nakatakdang oras lamang upang magpahagi ng aking saloobin tungkol sa isyo. Hanggang dito lang po, salamat. Maraming salamat din sa pagbibigay linaw sa nais pahiwating ng ika-4 na pangkat, ang pangkat sayawi. Nasaksihan po natin sa araw na ito ay iba't ibang opinyon at salubin ng mga kabataan mula sa ika-6 na misa para lang sentral tubak tungkol sa pinakamainit na issue na pinagdidibatihan hindi lamang sa silid-aralan sa mga oras nito. Ito'y mainit na tinatalakay at pinag-uusapan ng mga Pilipino sa magdako ng mundo at naman na pamamayagan ng social media. Ito ang extrajudicial killing para sa mga divisors, pushers at iba pang masasamuloob sa lipunan. Sang-ayon ka ba o hindi? Nais ko pong tawagin ang ating tabulator sa oras nito para sa pag-aadreso ng ating nawagi.
ng pangkat sa mga debate sa punto. Salubungin po natin ang isang masigabong palakpakan si Ginoong Shelby Canada. Ma'am. Maraming salamat, Eloise. Magandang umaga sa ating lahat. Ang ating mainit na pagbati sa ating nagpakitang guro, Sir Jake Panaay, at sa mga bata na ika-anim na baitang, congratulations. Bigyan ninyo ng driver's clap ang inyong mga sarili. Start! 1, 2, 3. Good job! Okay, maraming salamat. Bago mo babasahin ang mga nanalo, nais kong ipaalala sa lahat na kung ang proposition man ang manalo, hindi ibig sabihin nito na tama ang inyong mga pananaw. O kung magwawagi man ang oposisyon, hindi rin ito nangangahulugang tama ang inyong opinyon. Ang inyong pagkapanalo ay base sa mga puntos na nasa rubrics na siyang ginamit ng ating mga korado. Okay, at ang nanalo ay ang third prize. Third prize ay ang pangkat sa yawit. Saan ang pangkat sa yawit? Palapakan. Okay. Second prize, nakuha ng pangkat mang-awit. Palapakan. Ang first prize ay nakuha ng pangkat artistahin. At ang champion sa araw na ito ay ang pangkat teatro. Okay, palakpakan natin na ang ating mga kaibigan. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Ginoong Shelby Canada. Upang formal na makasal ang ating debate sa umagang ito, pakinggan natin ang pangwakas na pananalita ng ating mahal na punong guro, Ginang Teresa at White Honors FD, Ma'am. Magandang araw mga bata. Nakita o napagmasa natin kanina yung iba't ibang ipinakita ng bawat grupo. Di ba meron tayong 4 na grupo, yung grupong teatro, grupong artistahin, grupong sayawit, at saka grupong okay, no? Meron tayong 4. Nakita natin kanina na yung mga bata, ipinakita nyo yung inyong mga kakayahan, mga talento, na kailangan pala no, na ating mahasa sa araw-araw. Noong kayo'y nasa mababang antas pa lamang, hindi ko nakita yung inyong mga talento na magsayaw, na mag-awit, no? Pero ngayon na nasa mataas na antas na kayo, parang na-improve na yung inyong mga talents at saka skills. Dahil yan sa inyong mga guro ang pagpapakita ng kung ano yung ipinakita nyo kanina, dahil din yan sa kakayahan at competence sa inyong mga guro. Kaya palakpakan natin yung ating mga sarili. Hindi lamang si Sir Jake ang merong ganong mga talento, pati na rin yung ating mga guro dito sa Tagbak Central. Sa ngayong hapon na ito, ako'y nagpapasalamat sa ating guro na si Sir Jake dahil ipinakita niya yung kanyang talento rin pa kung paano maipakita, maituro sa mga bata ang paggamit ng multiple intelligences, no? Yung multiple intelligences yung kanina, iba't ibang mga intelligences ninyo, meron palang marunong sa pagsayaw, meron mo sa pagkanta. At saka, hindi lamang pala makita kung ano yung kagaling ng isang bata sa pamamagitan lamang ng test, no? Diba nakita nyo kanina na may mga bata na mag-excel kung exam lamang, pero may mga bata rin pala na pwede natin i-develop yung mga skills nila sa pamamagitan ng paggamit ng ating multiple intelligences. At saka sa
pagbibigay ng differentiated activities. Kaya, yun ang aking gusto sana na ipakita rin ng ibang mga guro dito sa Tagpuan Central, no? So, congratulations mga bata at kita-kits ulit tayo, no? Araw-araw, pumupunta ako sa inyong mga classrooms, no? At every month, nag-observe ako sa inyong mga guro, kaya ipapatuloy lamang ninyo ang inyong mga mabuting gawain. Yun lamang at magandang araw sa ating lahat. O ngayon, di ba kanina may binigay ako sa inyo ng mga gawain? Sinabi ko sa inyo na itatala niyo lahat ng mga salitang kilos na ginamit ng bawat pangkat. Ngayon, class, kumuha ng isang malinis na papel. Okay, handa na? Paksa. May A. Human. Human rights. Okay, handa na? Pakibasa ang ating panuto. Gamit ang mga tala ng mga salitang kilos, bigyan opinyon ang mga sumusunod na isyu o pangyayari sa lipunan. Isulat ang opinyon sa isang malinis na papel. Okay, gamit yung mga tala na ginawa ninyo kanina, susulat kayo ng isang opinion tungkol sa isang issue. Ang issue natin o ang paksa. Hindi pagkakaintindihan ng Pilipinas at Amerika tungkol sa issue ng human rights. Sa loob ng 5 minuto, dapat matapos nyo ang pinapagawa ko, yun lamang. Simulan na.